like this. I have never seen a jealous Diego before. Sambit yon isa pang mga tita ni Diego. Yung tita Madeline. Jealous? Napatawa na lang siya sa isip nang marinig iyon. Awayan siguro ng dalawa, yun ang tamang salita para doon. Ramdam niya talagang may malalim na away ng dalawa eh. Bumalik muli sa normalang event kaya kanina. Tatapos ng event at malalim na rin ang gabi. Marami na rin siyang nakain doon sa table na inuupuan nila. Sana talaga iuwi na siya ng lalaki. Baka nag-aalala na ang nanay niya ngayon, saka may pasok pa naman din siya bukas sa paaralan. Hindi pa naman siya nakapagpaalam sa nanay niya kanina. Nakaupo pa rin siya ngayon sa inuupuan niya kanina at unti-unti na rin umuwi ang ibang bisitang naririto. Umuwi na rin ang ibang tita ni Diego. Babe, mauna na rin tayo, sabi ni Diego. Para naman siyang dininigan ng langit. Sa wakas, makakauwi na rin. Matatapos na rin ang titulo niyang pagiging pretend girlfriend nito. Sige Diego, sagot na naman dito. Inilahad ni Diego ang kamay niya kaya tinanggap niya rin ito. Oh, aalis na rin ba kayo Diego? Malungkot na saad ng tita Moira ni Diego. Opo tita, inaantok na rin kasi si Ivana eh, si Diego. Pinakiramdaman niya ang sarili niya. Di pa naman siya inaantok. Gising na gising pa naman ang diwa niya. Marahil napansin na rin siguro ni Diego na naiinip na rin siya. Oh, Ivana dear, mamimiss kita. Bisitahin niyo rin ako ha? Magpasama ka lang kay Diego. Sige po, magarang nasagot niya naman dito. Let's go na babe, sabi yun ni Diego kaya tumango naman siya dito. Hinila siya nito palabas sa venue sa party. Nang makalabas at makalayo na sila hindi pa rin ito binibitawan ng kamay niya. Kaya naman siya nang kumuha noon para mabitawan ito. Sa wakas, tapos na rin ang titulo niya bilang pretend girlfriend nito. Mission accomplished. Pumasok to sa loob ng elevator kaya sumunod na rin siya dito. Iniisip na talaga, maswerte talaga magiging totoong girlfriend ni Diego. Gwapo na nga, mabait pa talaga. Kung di lang masaniban ng kasungitan nito. Di niya alam pero nakaramdam siya ng inggit sa babaeng yon. Uuwi na ba tayo, Diego? Tanong niya rito. Sigurado na talagang nag-aalala na ang ina niya sa kanya. Ngayon, lalo na't hindi siya nakapagpaalam dito. Tsaka baka bigyan din ng maling interpretasyon ng mga kasamahan niya ang pagsama sa kanilang amo. Bukas pa tayo uuwi, Ivana. Dito muna tayo magpalipas ng gabi. Sabi nito habang di pa rin nagbabago ang seryoso nitong mukha. Hala Diego, maagang klase ko bukas saka baka nag-aalala na rin si nanay dahil hindi pa naman ako nakapagpaalam sa kanya kanina. Pwede ka namang mag-absent bukas, hindi ba? Saka, you are on your legal age, your mother will not get worried about you. Sagot nito. Marami siyang hindi klaseng napasukan kaya hindi na siya po pwede pang mag-absent pa. At saka, bakit nasa tamang edad na siya? Mag-aalala pa rin ang nanay niya dahil hindi ito sanay na mawalay siya rito. Sige, naging sagot na nga lamang niya. Hindi na siya umangal pa sa lalaki dahil alam niya, ito pa rin naman ang masusunod. Baka pag magpumilit pa siya, iiwan din siya nito. Uminto ang elevator at saka bumukas naman ang pinto nito. Lumabas si Diego kaya't sumunod din siya dito. Napansin niya walang tao sa floor na to. Tayong mga pinturang sa gilid ang naroon. Pinagmasdan niya naman ang lalaki sa bawat paghakbang nito. Ang seryoso talaga nito. Sino ba namang hindi mabuboard kasama to? Huminto ito sa isang pinto na naroon at tumingin sa kanya. Marahil ito siguro ang kwarto na tinulugan niya. Pero teka, paano ba siya? Saan siya matutulog? Ivana, there is only one room available for us. Huminto ito ng konti. We will be sleeping at the same room. Sabi nito na ikinagulat niya. Sa iisang kwarto kasama nito? Hindi na nga siya komportable. Sa presensya nito, papatulugin pa talaga sa iisang kwarto? Ha? Naging sambit niya. Wala na po ba ako ibang matutulugan? Tanong niya rito. Wala na, Ivana. Ito lang. Ang akala kasi nila totoong may relasyon tayo kaya iisa lang ang kwartong inihanda nila sa atin. Sagot naman ito. Pero wala naman talaga silang relasyon. Nagpapanggap lang naman siya bilang girlfriend nito. Ang totoo kasi niyan, hindi naman siya sa kanya ang may kasama sa isang kwarto kahit palalaki yon. Pero si Diego yun eh. Naamo niya ito. Maid lang siya. Sobrang awkward nun. Pero no buts, Ivana. Tsaka tumingin sa kanya. Kita niya gumalaw na naman ang Adam's apple nito. I can assure you I will not do anything to you. Naniniwala naman siya dito. Sino ba naman kasi siya para pag-interesan ng lalaki?
pero hindi pa rin tama na kasama niya ito sa iisang kwarto. "Let's go inside, Ivana," sabi nito at saka pinihit ang seradura at pumasok sa loob. Nag-isip muna siya kung papasok ba siya sa loob pero sa huli, napagdesisyonan niyang pumasok na lamang. Bumungad sa kanya ang magandang silid, ang linis at sosyal nito sa loob. May sarili itong TV at saka may nag-iisang kama din na nandoon na napakalaki. Siguro may lamang lang ng konti ang kwarto sa mansyon ni Diego. Mas maganda pa rin ang kwarto nito sa mansyon. Tumingin siya sa paligid kung saan siya maaaring humiga. Naghahanap siya ng malaking sofa na kakasya siya. Pero sa kasamaang palad nakita niya lang ang isang single size na sofa at tiyak na hindi siya kasya roon. Siguro dito na lang siya sa sahig. Hihiramin niya na lang siguro ang bedsheet nito sa kama. Tumingin siya sa lalaki na ngayon seryosong nakaupo doon sa kama. "Diego, pwede bang makihiram nitong bedsheet mo?" Turo niya sa bedsheet sa kama. Nagtatakang tumingin naman to sa kanya. "For what?" Gagawin ko sanang banig dito sa sahig. Dito na lang siguro ako sa sahig matutulog." Paliwanag niya rito. "What? I cannot let you sleep there. You'll sleep in here." Turo nito sa kama. Alangan naman kung doon siya, tatabi dito. Parang iba naman yun pakinggan. "Hindi, Diego. Okay na ako dito sa sahig. Komportable." Putol na tanggi niya rito. "Shut up." Napatigil siya sa pagsasalita. "You will sleep here with me, and that's final, Ivana." "Pero, or else." Medyo huminto ito ng kaunti. "I will leave you here. Bahala ka na. At diskarte mo na kung paano makauwi dito." Nanlaki ang kanyang mata sa narinig. Wala na ba talaga siyang choice? Parati na naman ba itong ganito? Hindi ba ito na-awkwardan sa pangyayari? Nakatabi nitong matulog ang di hamak na maid niya? Diego naman. "I am deadly serious, Ivana. Now get yourself set. I am tired." Sabi naman nito. Wala na talaga siyang magagawa. Hindi niya na mapigilan ang desisyon nito. Kaya unti-unti na lang siyang lumapit dito at umupo doon sa kanya. Doon talaga siya sa pinakagilid na bahagi ng kama kung saan nilagyan niya talaga ng distansya ang pagitan nilang dalawa. Hindi na rin din naman sila magbibihis pa dahil wala din naman silang dalang damit pampalit. Kaya diretso sila sa paghiga at pagtulog. Pero hindi talaga siya komportable na katabi ito. Pinuwesto na ni Diego ang kanyang katawan sa pagtulog habang nakaupo lang siya dito sa gilid ng kama. Payag ba talaga itong maging katabi siya? Dahil para talaga sa kanya kung siyang tatanungin, hindi. Napansin niyang unti-unti, pinikit ang mga mata nito. Halata talagang pagod at inaantok na to. Pero papaano na siya? Hindi talaga siya komportableng katabi ang lalaki. Hindi naman siguro po pwedeng pagmasdan niya lang tong matulog hanggang umaga. Malalim na rin ang gabi sa labas. Makalipas ng ilang minutong paghihintay, nagdesisyon na lang siya na humiga na lang sa tabi nito. Hinay-hinay siyang pwesto sa pinakagilid na parte ng higaan. Sinigurado niya pa rin talaga na naglagay siya ng distansya sa gitna nila. Inumpisa niyang ipikit ang kanyang mata pero gising pa rin talaga ang diwa niya. Tinanaw niya naman ang among lalaki. Pansin niya ring nakatulog na pala ito. Makalipas din naman ng ilang sandali, hindi niya na lang namalayan, nakatulog na rin siya. Nagising na lang siya na may maramdamang may yumayakap sa dibdib niya. What the? Patingin naman niya, si Ivana pala ito. Mahimbing ang tulog habang nakayakap sa dibdib niya. What the heck is she doing? He cursed in his mind. Aaminin niya hindi siya komportable sa ganong sitwasyon. Naramdaman niya rin ang kanyang sarili na may unti-unting nabubuhay doon. Shit this. Sleeping beside her is not a good idea. Gumalaw pa talaga ito at mas lalo pang niyakap ang dibdib niya. Hindi siya una nito. Unti-unti niya na rin nararamdaman sa dibdib niya ang dalawang malalaking umbok sa dibdib nito. It feels so warm in his chest. Balak niya sanang gisingan at pagalitan to but he chose not to. Honestly, he liked this feeling. He started to be turned on. Heck to Ivana. Baka may masamang gawin siya sa babae. Hindi niya gustong gawin yun sa kanya. He respect her. He respect her innocent personality. Sleeping beside her is a good idea. Hindi niya talaga mapigilan ang sarili. He started to kiss her neck pero hindi naman to napansin ang tulog na babae. His trembling hands start to hold her breast and it really feels so good in his hand. He just really can't help it. Ivana is very seductive and distressed. Ang kanang kamay din niya ay unti-unting dumaustos sa pang-upo nito. He started squeezing it, dahilan para gumalaw si Ivana ng konti. Labis siyang kinabahan sa kanyang ginawa sa babae dahil nakala niyang nagising niya ito pero mabuti na lang at hindi pala. Then,
A memory started to flash in his mind. I can assure you, I will not do anything to you. I can assure you, I will not do anything to you. Paulit-ulit bumabalik sa utak niya ang sinabi niya kanina. Nagsimula na rin siyang makonsensya sa ginawa niya kay Ivana, but he just can't help it. She is very sexy and beautiful. He is tempted. Shit, this? That's why he was trying his best not to touch her again intimately, even if it means to stay up in the whole night. What is wrong with him? Ang lambot ng kamang hinihigaan niya ngayon, dagdagan pa sa mabangong una na kayakap niya. May katigasan to pero magandang yakapin. She is awake now pero ninanamnam niya muna ang magandang kama na hinihigaan niya. Naging bulong niya at saka dinilat ang mata. Ngunit ng laki ang nakamulat niyang mata na makita na kayakap siya sa dibdib ng among lalaki na ngayoy katabi niya. Paano to nangyari? Nagsimulang bumalik ang alaala niya kagabi. At nagsimula rin niyang na-realize na hindi tama ang kanyang ginagawa. Hinay-hinay niyang kinuha ang kamay niyang nakayakap dito. Ipinagdarasal niya talagang sana hindi ito magising. Paano ba naman kasi? Malikot siyang matulog kaya yun ang nangyari. Mabuti nilang talaga at di napansin ni Diego dahil tiyak mapapagalitan siya nito. Isang hamak na maid ba naman ang yumakap sa amo nito? Laking pasasalamat niya na makitang tulog pa rin ang amo. Kaya naman kinuha niyang pagkakataon na yon para umalis doon sa kama. Hinay-hinay niyang ginalaw ang kanyang mga binti at kamay sa kadahilan ng ayaw niyang magising ang among lalaki na ngayon mahimbing na natutulog. Ayaw niyang gisingin ng leon. Nang tuluyan siyang makatayo, pumunta siya sa nag-iisang upuan. Doon at huminga ng malalim. Umupo siya roon at inisip kung paano na lang kaya kapag nagising to sa kalikutan niyang matulog kaninang gabi. Labis talaga niyang pinagpapasalamat na pagod ito kagabi, kaya naman mahimbing ang tulog nito. Ngayon napansin niyang gumalaw sa kama si Diego. Marahil gising na rin ito. Tumayo naman ito at parang may hinahanap sa paligid. Tumigil naman ang mga mata nito nang makita siya. Gwapo ang lalaki kahit kagigising pa lamang nito. Kung ibang babae nga lamang siguro siya, ay baka tumili na siya sa kilig. Pero iba siya, hindi siya katulad ng mga ito. Napatitig muli ito sa kanya at gumalaw muli ang Adam's apple nito. Wait for me here. I just need to go to the comfort room. Dali-daling sabi nito, tsaka mabilis pumasok sa pinto ng CR. Ano kaya ang meron sa lalaki? Siguro sobrang naiihi lamang ito. Ganon din kasi siya minsan. Nagigising na lang sa umaga na sobrang ihing-ihi na ang nararamdaman. Kaya mabilis din siyang pumupunta sa CR. Makalipas ang ilang minuto, lumabas din to. Kita niya sa mukha nito na para bang nakaramdam ito ng kaginhawaan. Aalis na ba tayo, Diego? Tanong niya sa kalalabas na lalaki. Tumango naman ang lalaki, dahilan para halos tumalo ng puso niya. Sa wakas, makakauwi na rin. Inihintay niya rin ang oras na to. Mas mabuti siguro sana pag maaga silang makauwi, nang sa ganon, makapasok pa siya sa klase niya. Sa tingin niya, bumaba siguro ang grade niya dahil ilang araw din siya na hindi nakapasok. We will go now. Sabi nito at saka lumabas doon sa pinto, nakaagad din naman niyang sinundan. Wala pa rin namang taong dumaraan sa floor na to. Siguro ay nasa loob pa rin ang mga to sa kanya-kanyang mga silid. Tahimik lang na naglalakad ang lalaki na wala namang ipinagbago hanggang sa makarating sila hanggang sa elevator. Sinigurado niyang nilagyan niya ng distansya ang pagitan nilang dalawa nung nandun na sila sa loob ng elevator. Tumingin si Diego sa kanya, pero nang mahuli niya naman ito'y dali-dali din tong iniwas ang tingin sa kanya. May muta ba siya? Baka yun nga ang dahilan kaya parati tong tumitingin sa kanya. Pagtataka niya. Kaya palihim niyang kinusot-kusot ang mata, pero wala siya nakuhang muta roon. Makaraan ng ilang minuto, bumukas na ang elevator kaya't nang lumabas ito, sumunod na rin siya. Ito naman talaga ang serbisyo niya ngayong umaga, ang sumunod dito dahil natatakot maiwan at hindi na makauwi. Di gaya kanina sa taas na floor na tinulugan nila. May maraming tao dito sa floor na to. Ground floor to base sa itsura. May counter doon sa gilid at may malaking pintong nakabukas naman doon sa unahan. Patuloy lamang ang hakbang ng lalaki habang nakasunod siya rito hanggang sa malaking pinto. Nang makalabas sila sa malubong sa kanya, ang malamig na simoy ng hangin at ang maliwanag na labas na wala pang araw. Sa tingin niya nasa 6:00 pa ng oras na yon. Lumakad sa gilid ang lalaki at pumunta doon sa parking lot. This is it! Na talaga, makakauwi na rin. Na makapunta na to sa garahe at makita ang sasakyan nito, pumasok to sa loob.
Inintay niya tong lumabas at sasabihin, pumasok ka na rin pero walang nangyari. Nakatayo pa rin siya sa tapat ng kotse nito at makaraan naman ng ilang segundo, napansin niyang bumukas ang pinto ng kotse nito. Ivana, why aren't you entering inside my car? May halong galit na sabi nito kaya dali-dali siyang pumasok sa loob ng kotse, doon sa katabing upuan nito. Nang tumingin siya rito, wala pa ring pinagbabagong mukha niya. Seryoso pa rin at halatang istrikto. Napansin naman niyang tumingin nito sa kanya, tsaka may inihagis tong damit sa kanya na agad din niyang nasalo. Jacket yon. Mabuti naman dahil kagabi pa talaga siya hindi komportable sa damit na suot niya. Wear that, sabi nito. Salamat Diego, sabi niya pero hindi siya nito pinansin. Pansin niya talaga may tinatagong kabaitan pa rin ang amo niya. Napansin siguro nitong nagiginawan siya sa temperatura sa labas, kaya binigyan siya ng jacket. Sinuot naman niya ito. May kalakihan to pero okay lang naman at komportable pa rin naman. Narinig niyang tss ito na ipinagtataka niya. Unti-unti itong lumapit sa kanya at saka may kung anong kinuha doon sa gilid ng upuan niya. Ang seatbelt pala. Nakakahiya naman. Ang amo na naman niya ang nag-seatbelt sa kanya. Aaminin niya hindi talaga siya komportable sa ganito. Pero kasi may hindi siya may paliwanag na nararamdaman. Nang matapos to sa pagkabit ng seatbelt sa kanya, inumpisa na rin itong magpaandar sa kotse. Laki talaga niyang pinagpapasalamat na sa wakas, makakauwi na rin pero ano kaya ang iririson niya sa nanay at mga kasamahan niya sa hindi nagawang pag-uwi kahapon?